O sige, gusto mong makaipon agad pero papatay mo naman yung sarili mo sa gagawin mo. Hindi naman. Tsaka magaan lang yung trabahong napasukan ko sa kumpanya. Tapos sa gabi, pwede akong mag-call center gaya mo. Naku Kelly, pag yan nalaman ni tita, patay tayong dalawa. Kulang pa yung sahod mo sa call center, sa pagpapadoktor mo kung nagkataon. $300 lang yung kinita ko sa pagtitinda ng talbos ng kamuti kahapon sa palengke. Kulang pa ito para pambayad ko ng utang ko kay Kai. Ano naman kayang palusot ang gagawin ko sa kanya mamaya? Baka sa susunod, hindi na niya ako pahihiramin ulit. Sa susunod naman, yung kay Mitch, saan kaya ako kukuha ng pambayad nito? Ang hirap talaga ng maging mahirap. Kulang talaga yung kinikita ko sa palengke. Ano kaya kung makikipaglabada na lang ako? Kawawa naman si nanay. Araw-araw ko na lang siya nakikitang may problema sa mga gastusin sa bahay. Oh, anak, gising ka na pala. Halika nga muna dito. Maupo muna tayo dito. Kahit hindi mo sabihin, Nay, alam ko yung listahan ng mga utang mo yan. Nay, nakapaghain na po ako. Kain na po tayo. Hay, ang sipag talaga ng anak ko. Hindi mo na kailangan utusan. Kahit dyan man lang, Nay, matulungan kita. Ang anak ko talaga, napakabait. Hayaan mo, sa susunod, ako na ang gagawa niyan. Ayoko po kasi kayo nahihirapan, Nay. Halika nga rito, anak. Payakap nga. Salamat, Panginoon. Kahit hirap kami sa buhay, binigyan niyo po ako ng napakabait na anak. Si nanay talaga, ang hilig magdrama. Ikaw talaga, anak. Siya nga pala, anak. Sa susunod na linggo, bibili na tayo ng uniforme mo sa school, ha? Di ba, sa susunod na buwan na yung pasukan ninyo? Wag na po, Nay. Kasya pa naman po sa akin yung uniform ko. Bili niyo na lang po ako ng botones at pakitayin na lang po. Pero 2 taon na yung uniform mo, anak. Hindi na yun maputi, hindi na gaya ng dati. Ayos lang po yun, Nay. Sa ibang bagay niyo na lang po gamitin yung pera, pambili ng uniform ko. Sige, anak. Salamat, ha? Kain na po tayo, Nay. Baka malamig na po yung pagkain sa lamesa. Sige, anak. Tara na. Oo, anak. Bakit nag-aaral ka na? Di ba sa susunod na buwan pa yung pasukan ninyo? Opo, Nay. Nagbabasa na po ako para pamilyar na po ako sa mga tinuturo ni teacher. Makipaglaro ka muna, anak. I-enjoy mo muna yung bakasyon mo. Ayos lang po, Nay. Pinagbubutihan ko po talaga yung pag-aaral ko. Bakit naman, anak? Para po hindi po ako mahirapan maghanap ng trabaho at matulungan ko po agad kayo, Nay. Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Sige na, mag-aral ka na kung yan ang gusto mo. Babalik na lang ako sa palengke. Baka sakaling makabenta ulit ako ng talbos ng kamote at saluyot, anak. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Sige, anak. Tay, kamusta ka na dyan? Kahit maaga mo kaming iniwan ni Nanay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po papabayaan si Nanay.
Mag-aaral po ako ng mabuti para makaahon kami sa kahirapan ni Nanay. Oo, Mitch. Makakabayad din ako. Gipit lang kasi ako ngayon. Huhulog-hulugan ko na lang yung utang ko sa'yo buwan-buwan. Gaya ng dati. Konting tiis na lang, Nay. Isang semestre na lang, gagraduate na ako. Gaya ng pangako ko, maghahanap ako agad ng magandang trabaho para matulungan ko po kayo. Nay, Oh, anak, andiyan ka na pala. Kamusta yung lakad mo? ayos naman po, Nay. Pinasa ko lang po saglit yung requirements ko para po sa scholarship ko, Nay. Salamat, anak. Kahit papaano, hindi ganun kalaki ang gagastusin natin sa pag-aaral mo. Dahil mula noon hanggang ngayon, scholar ka pa rin. Wala po yun, Nay. Pinagbubutihan ko po talaga para makatulong po ako sa inyo. Sana mamasyal ka naman paminsan-minsan. Hindi yung puro pag-aaral ang ginagawa mo. Nakakalimutan mo na tuloy mag-enjoy. Ayos lang po yun, Nay. Mas prioridad ko po ang pag-aaral kaysa ibang bagay. Patawarin mo ako, anak. Kahit gusto kitang bigyan ng magandang buhay, hindi ko magawa dahil hindi nakapagtapos ang nanay mo. Nay, natulala ka na dyan. Kung ano-ano na naman sigurong iniisip mo. Ikaw talaga. Kung nabubuhay lang sana ang tatay mo. Nay, huwag mo na pong isipin si tatay. Masaya na po siguro siya kung nasan man siya ngayon. Oo nga, anak. Pero higit na mas masaya siya kung makikita kanyang mabuting batang lumaki. Yun lang naman ang hiling namin, na mabuti kang bata hanggang sa paglaki mo. Salamat po, Nay. Pero dahil din naman po sa inyo kaya ganito ako. Dahil meron po akong mabuting nanay na kagaya nyo. Anak, hindi ka ba nagsisisi na akong naging nanay mo? Nay naman, kahit kailan hindi po ako nagsisi na ikaw yung naging nanay ko. Anak, Alam mo, Nay, sobrang saya ko dahil ikaw ang naging nanay ko. Dahil kahit gaano kahirap ang buhay, hindi mo ako pinabayaan. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo, Nay. salamat anak. At lumaki kang maayos, nang higit pa sa inaasahan ko. Hay naku, Nay, huwag na nga tayong magdrama. Baka mag-iyakan pa tayo dito. Tara na po, pasok na tayo sa loob. Sige, tara na. Oh, friend, anong balita? Tanggap ka daw ba? Kailan ka mag-uumpisa? Bakit ganyan yung reaction mo? Hindi ka ba natanggap? Hayaan mo, marami pa namang mas malaking kumpanya dyan na pwede mong applyan. Ano kasi, Hana? Tsaka, ang laking kawalan ka dahil hindi ka nila tinanggap. Top 1 ka sa klase at cum laude ka pa nung college. Sinayang ka nila. Ano ka ba, Hana? Huwag ka nang mag-alala. Natanggap ako. Bukas na bukas pwede na daw ako mag-umpisa. Talaga? Ikaw kasi, tagal-tagal mong sumagot. Nat-alala tuloy ako. Pasensya na. Gusto ko lang nabiruin ka. Tara na, umuwi. Sigurado ako niyan, tutuwa si tita sa ipapalita mo. Dahil natanggap kasi na applyan mo. Kaya nga, sa wakas matutulungan ko na rin si nanay. Tara. Nay, mano po? Oh, anak, kaawaan ka ng Diyos. Kumusta yung trabaho mo, anak? Napagod ka ba? Medyo lang po, Nay. Tsaka nasanay na rin po ako dahil ilang buwan na rin naman po akong nagtatrabaho simula nung natanggap ako. Ah, ganun ba? Teka, kumain ka na ba? Gusto mo ipaghain kita? Hindi pa nga po, Nay. Tsaka medyo nagugutom na rin po ako. Sige, sandali lang. Teka lang po, Nay. Ito po, Nay. Pandagdag po ng allowance natin sa bahay.
Kabibigay mo lang nung 1 linggo Tsaka sobra-sobra na to. Baka wala nang natira para sa sarili mo. Ayos lang po, Nay. Bonus ko lang po yan. Tsaka bayaran niyo na po si Aling Mitch. Alam ko naman pong matagal niya na kayong sinisingil. Hayaan mo, last na utang ko na to kay Mitch. Lahat ng ibibigay mong pera, maiipon ko na para may pangpagawa tayo ng bahay natin. Huwag niyo na pong isipin yan, Nay. Ako na pong bahala sa bahay. O sige anak, papasok na ako sa loob at ipaghahain na kita. Sige, Nay. Hello, Hana. Kamusta ka na? Hello, girl. Ito, ayos lang, kahit laging puyat. Call center ka pa rin ba? Baka pwede mo akong ipasok dyan. Ha? Bakit? Natanggal ka ba sa trabaho mo? Hindi, ano ka ba? Advance ka na naman mag-isip. Bakit gusto mo mag-call center kung may trabaho ka naman? Gusto ko kasing makaipon agad. May nakita kasi akong bahay. Gusto kong bilhin. Tsaka gusto kong maginhawa yung buhay ni nanay. Yung may maayos siyang matutulugan tuwing gabi. O sige, gusto mong makaipon agad pero papatay mo naman yung sarili mo sa gagawin mo. Hindi naman. Tsaka magaan lang yung trabahong napasukan ko sa kumpanya. Tapos sa gabi, pwede akong mag-call center gaya mo. Naku Kelly, pag yan nalaman ni tita, patay tayong dalawa. Kulang pa yung sahod mo sa call center. Sa pagpapadoktor mo kung nagkataon. Sige na, Hana. Huwag ka na lang maingay kay nanay. Tsaka pwede naman akong mag-work from home gaya mo. Meron naman akong laptop dito sa bahay. O sige, basta uminom ka lagi ng vitamins po para malakas yung katawan mo. Para hindi ka nagkakasakit agad. Opo. Thank you, Hana. The best ka talaga. O sige na, basta susundin mo lahat ng sinabi ko Basta thank you din. Kasi lagi kang nandyan para sa akin. What our friends are for, diba? Tsaka ganun ka din naman sa akin kapag kailangan kita. O sige, salamat. Oh anak, gising ka na pala. Bakit parang napapadalas yata ng gising mo na late May sakit ka ba anak? Wala po, Nay. Pagod lang po siguro sa trabaho. Mas nadagdagan po kasi yung trabaho ko ngayon dahil na-promote na po ako. Ganun ba anak? Basta, wag mo pababayaan yung sarili mo Mag-enjoy ka naman paminsan-minsan, hindi puro trabaho. Opo, Nay. Nga pala, Nay, may pera ka pa po ba? May gamot pa po ba kayo? Ano ka ba naman anak? Kabibigay mo lang sa akin noong 1 linggo. At saka hindi ko naman agad mauubos yun. Laki-laki ng binibigay mong allowance sa akin. Nay, kaya ko po sinobrahan para meron naman po kayong panlibre para sa sarili nyo. Ano ka ba naman anak? Sobra-sobra na nga yun. Binilhan mo pa ako ng bagong cellphone at sapatos kahit hindi naman kailangan. Kulang pa po yan, Nay. Tsaka nag-uumpisa pa lang po tayo. Hayaan nyo, Nay, konting tiis na lang po. Anong ibig mong sabihin anak? Basta po, Nay. Ikaw talaga anak. Nay, tara na po! Diyan na anak! Ang tagal mo naman, Nay. Ikaw talaga. Saan ba tayo pupunta? Kagabi ko pa tinatanong. Hanggang ngayon, di mo pa ako sinasagot. Basta po, Nay. Tara na po. Tara na. Anong ginagawa natin dito? May dadalawin ba tayo? Nay, wala po tayong dadalawin. Kung wala, anong ginagawa natin dito sa bahay na to? Nay, simula ngayong araw na to, dito na tayo titira. Teka anak, sinong kasama nating titira dyan? Baka magalit sila kung makikitira tayo. Nay, ito na po yung magiging bahay natin.
Yan po yung binili ko sa kasamahan ko, Nay, para po sa inyo. Ilang taon ko pong pinag-ipunan yan, Nay, para mabili ko po yung bahay. Pasensya na po at hindi ko po nasabi sa inyo. Gusto ko po kasing isurpresa kayo, Nay. Masayang masaya lang ako, anak. Kasi binigyan ako ng anak na mabait na kagaya mo. Wala po yun, Nay. Isa po talaga sa pangarap ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Kaya huwag ka nang umiyak, Nay. Maraming salamat, anak. Tara na po, Nay. Pasok na po tayo sa loob. Tignan po natin yung bagong bahay. Sige, anak. Tara na.